Magandang umaga po mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Biyernes, June 13, 2025. Pag-usapan po natin ang isa pong sangkap o elemento kung paano ang isang tao makakapasok sa kaharian ng Diyos bilang isang kasapi ng bagong daan. Ito po mga kapatid ay ang kababaang loob, humility. Bakit po kailangan ang ganitong elemento o sangkap upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos? Sapagkat without humility, we cannot humble ourselves before anyone, before our fellow man. So, we cannot love Him as we ought to do. Why? Because we cannot afford to be humble before Him. Hindi natin kayang magpakababang loob sa Kanya. Magagawa lamang natin ito, mga kapatid, kung tayo ay mayroong kababaang loob. Magagawa natin mahalin maging ang pinakamababang tao sa lipunan, sapagkat kapag mababa ang ating kalooban, dahil nakikita natin ang larawan ng Diyos sa Kanya, bagamat siya ay mukhang pulubi, matututunan po natin ang mahalin siya bilang isang tao kapantay ng kalagayan po natin. Bakit? Sapagkat taglay natin ang kababaang loob. Samantalang kung tayo po ay mayabang na siyang kabaliktaran ng mababang loob, mapagmataas, na ang tingin po natin sa sarili ay pinakamataas o tayo ay mataas sa kanino mang kaharap natin, kausap natin. So, hindi po natin matutunan ang magpakababa sa Kanya dahil taglay natin ang kayabangan. Sa makatwid, hindi po kailanman natin matutunan ang magmahal sa Kanya. At dahil hindi natin natutunan ang mahalin siya, sino man siya, anuman ang kanyang kalagayan sa buhay, so hindi totoo at hindi natin matatanggap na mahal natin ang Diyos. Lalahanin po natin mga kapatid na sa bagong daan, ang sentro po ng ating buhay ay ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa. Kaya kung wala po tayong kababaang loob, hindi po natin magagawa yan na magmahal kanino man. Dahil tayo po ay magiging mapagmataas, magiging mayabang. Kaya kung nais po nating maging matapat sa ating adhikain, na tayo ay maglingkod sa Diyos sa anumang bagay at sa lahat ng panahon, kailangan po taglay natin ang kababaang loob. Ano po ba itong kababaang loob or humility? Ito po ay pag-uugali ng isang tao kung saan lagi niyang tinitingnan o itinuturing ang kanyang sarili bilang mas mababa na uri sa sino man na kanyang kaharap. Hindi ito yung sinasabing inferiority complex. Iba po, sapagkat ang inferiority complex ay sadyang
sadyang kalooban o damdamin, ang tingin mo sa sarili ay mababa kanino man. Dito po sa humility na sinasabi natin, alam mo na ikaw ay kapantay sa sinumang tao na kausap o kaharap mo. Ngunit inilalagay mo ang sarili mo bilang mas mababa sa kanya nang sa gayon matutunan mo siyang tanggapin kung sino man siya. Ibig ko sabihin, there is a will on your part to do it, knowing so well that it is the only way for you to enter the kingdom of God. Whereas in an inferiority complex, this is a feeling where you really feel that you are inferior to anyone whom you are dealing with. So, there is no will of humility. Yun po ang pagkakaiba. Dito talagang alam mo, sinasadya mong magpakababa upang matanggap mo ng buong puso sa kalooban mo ang iyong kausap dahilan sa nais mo siyang tanggapin at mahalin sapagkat mahal mo ang Diyos at nakikita mo ang Diyos sa kanyang katauhan. Yan po ang pagkakaiba ng inferiority complex at humility. Kaya mga kapatid, kailangan po natin ang kababaang loob sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay na ating kaharap ang sinuman. Sapagkat nakikita po natin sa Kanya ang larawan ng Diyos. At alam po natin na hindi tayo pwedeng magmalaki sa Diyos. Hindi tayo pwedeng magpagmataas sa Diyos. Kaya tayo ay nagpapakababa sa sinumang kaharap natin sapagkat nakikita natin sa Kanyang katauhan ang larawan ng Diyos. Mahirap po gawin ito sapagkat minsan ito ay pagpapakababa o ito ay pagpapakababa at ayaw nating maging mababa o higitan ng sino man. Ngunit dahil sa ating kagustuhan na mamuhay sa piling ng Diyos at nakikita po natin ang larawan ng Diyos sa katauhan ng taong kaharap natin. Kaya po tayo nagpapakababa o nagpapakumbaba sa Kanya upang sa gayon matanggap natin kung sino man siya, ano man ang kanyang kalagayan. Ginagawa po natin ito mga kapatid dahil mahal natin ang Diyos. So yan po ang kailangan kung nais natin mabuhay o mamuhay bilang tapat na kasapi ng bagong daan. Ito po ang bagong daan, ang ating pinagsisikapang maitatag bilang isang lipunan sa bagong panahon kung saan ang ating pamumuhay ay itinuturing natin paglalakbay dito sa lupa tungo sa buhay ng walang hanggan sa piling ng Diyos. Muli, maraming salamat po mga